Ang susunod na programa ay nagpapatuloy dahil sa ating mga partners and supporters ng Greg Durante Ministry. Paghingi sa iyo. At itong lahat ay dahil sa pangalan ni Jesus. At ang bawat isa ay nagsabi ng Amen. Hallelujah. So ano po ang nakapaloob sa tatlong gabi? So ang unang gabi po, dahil ito po ay 3 waves of revival, triple waves of revival, ang unang gabi po, ang mensahe pong ibinigay sa atin ng Diyos, ang titulo po ay Reaching Christ Full Stature. At sa second night, ang title po ng second night is Performers Exceeding Rewards. Performers Exceeding Rewards. At ang pangatlong gabi po, Do the impossible and live joyfully. So lagi pong may paghakbang, iyo pong isasagawa yung iyong paniniwala. Hindi ho pwedeng basta naniniwala, kailangang matapang mo po itong isasagawa. Sabihin mo sa iyong katabi, hindi basta paniniwala. Kailangang matapang mo itong isasagawa. Sabihin mo, leaders are readers. Leaders are readers. Kung ikaw po ay tatay, dapat ikaw nagbabasa ng mga libro tungkol sa iyong pagiging tatay. Amen? At kailangang nagbabasa ka rin ng libro tungkol sa iyong pagiging asawa, sa iyong asawa. At makikita po natin na tayo ay uunlad, hindi sa profession lamang natin, kundi sa maraming pananagutang nakalagay sa ating balikat. Kaya nga po, kailangan ang atin pong buhay ay nasa kaganapan ng kabuuan ng pagkalikha sa iyo at sa akin ng Diyos. Kailangan pong magkaroon po tayo ng balanced life na hindi tayo matagumpay lang sa profesyon natin, maging sa other aspect of life. Kailangan pong tayo ay matagumpay din. So, ayan po, performers exceeding rewards. And then, do the impossible, live joyfully. Alam mo, sa isang karanasan ng paggawa ng imposible, ikaw po'y laging magagalak. Kaya nga po, sa gabing ito, sa unang alon, Reaching Christ Full Stature. So, aabutin natin yung kaganapan ng pagkatulad natin kay Hesus Kristo. At magsiupo po kayo pansamantala. At ang teksto po natin para dito ay Galatians 3:2. Ang sulat ni Pablo sa mga Kristiyano sa Galacia, chapter 3, verse 2. Galatians chapter 3, verse 2. This only would I learn of you. Receive ye the Spirit by the works of the law or by the hearing of faith? Ngayon, nais kong atin pong maunawaan, if it is about the law, it is the Old Testament time. And if it is by faith, it is the New Testament time. Then sa Galatians 4, 5-7. Galatians chapter 4, verses 5-7. To redeem them that were under the law, that we might receive the adoption of sons. And then verse 6, and because you are sons, God hath sent forth
the Spirit of His Son into your hearts, crying, Abba, Father. Wherefore thou art no more a servant, but a son. And if a son, then an heir of God through Christ. Nais kong makita po ninyo ang tatlong napakahalagang katotohanan sa mga talatang ating binasa. Number 1 truth, you are baptized into Christ. Number 2 truths, you are an adopted son, an heir of God through Christ. So, ang pangatlo po, therefore, let Christ be formed in you. So, kung atin pong unawain, we have to reach the full stature of Christ. Kailangan pong tayo ay maging katulad ng Panginoong Hesus Kristo. Lahat po tayo ay may pangangailangan. Tanungin mo nga ang iyong katabi kung wala siyang kailangan. At atin pong unawain na kapag natutunan mo na talagang wala ka ngang pangangailangan dahil ang lahat ay nasa iyo na. Ito po ang hiwaga ng pananampalataya. You have everything. Kaya ang nangyayari po ay nakakaranas ng kabiguan ng maraming tao dahil sa kanilang maling pananaw. At ang isa sa maling pananaw, para ako'y igalang, kailangang magpakinis ako ng kutis. Kailangan magpaganda ako ng buhok. Ito po ang sasabihin ko sa inyo. Pansamantala lamang po yung paggalang ng tao sa magandang buhok at sa maputing kutis. Lilipas din po yun pagdaan ng panahon. At lalong mabigat na kabiguan yun. Kaya ang napakahalaga po ay matuto tayong mabuhay bilang tayo. Ang tao ay mabait sa atin sapagkat katugma ng kanilang gusto ang ating ibig. Hello? People are friendly to us dahil meron tayong pagkakatulad. Pero pag iba ka sa kanila, hindi ka sasamahan nila. Ang hahanapin nila ay yung katulad nila. Pero bilang Kristiyano, maging sino man ang tao, tayo po ay natutong makisama. Masama o maganda ang ugali, tayo po ay nakapagtitiis. Sa masama ang ugali at sa maganda ang ugali, hindi na kailangan ng pagtitiis. Kaya nga, napakahalaga po na maunawaan mo na ang ating dapat na pangarapin ay ang pagkatulad kay Hesus Kristo dahil nung tayo likhain, sino ba ang pinagtularan nung tayo likhain? Di ba tayo nilikha na kawangis, katulad, kalarawan ng Diyos? Di ba nung likhain tayo ng Diyos ay napakaingat nung pagkalikha niya? We were fearfully and wonderfully made. So kung napakaingat nung pagkalikha niya sa iyo at sa akin, hindi kaya nalulungkot ang Diyos kapag wala tayong pera? Hello? God's character is consistent. Para saan at nilikha tayong buong ingat para lamang matuwa siya dahil tayo nabigo? Hindi po natutuwa ang Diyos kapag tayo nabigo. Hindi po natutuwa ang Diyos kapag tayo nagkasakit. Siya po'y nalulungkot. Tayo po'y may anak. Ikaw ba'y natutuwa pag ang anak mo ay nagkasakit at sinabi mo, naku, ang galing talaga ng anak ko at nagkasakit? Hindi po. Ikaw po ay nalulungkot. Kaya nga ating unawaing mabuti, ang Biblia po ay sakdal na salita ng Diyos. Wala ka pong kailangan because you are blessed with everything. Kaya naman tayo'y nangangailangan
dahil hindi pa natin nahahawakan. Totoo ba ang salita ng Diyos? The Lord is my shepherd and I shall not want. Another version, the Lord is my shepherd, I shall not need. Kaya kung naniniwala ka sa salita ng Diyos, wala ka ng pangangailangan. Nakukuha niyo po? Kung ang mayang ibon na wala pang 1 sentimo ang halaga ay minamahal ng Diyos, pinakakain ng Diyos, ang sabi ng Panginoon, ikaw pa kayang higit ka kaysa maya, ang pabayaan ng Diyos. Kaya po tayo ay nangangailangan, kaya po tayo nabibigo dahil kulang tayo ng pagkakilala sa Diyos at pagkaunawa sa Kanyang salita. Ang akala natin kapag tayo nagkasala ay galit na sa atin ang Diyos. Hindi po magagalit ang Diyos. God is not inconsistent. Binigay niya nga yung kanyang kaisa-isa't bugtong ang niyang anak na pinakamahalaga sa kanya at basta na lang siya magagalit dahil ikaw ay nagmura. God is consistent. Hindi napapawi yung kanyang pag-ibig sa iyo at sa akin dahil lamang sa masama nating ugali. Pero siya naghihintay dahil alam niya na ikaw at ako ay katulad niya. Natatakpan lang ng kamangmangan. Our identification with God is blurred by ignorance. Hindi ka po pag-iinteresan ng buong impyerno kung hindi ka iniibig ng Diyos. Iniibig ka ng Diyos, kaya interesado sa iyo si Satanas dahil siya naiinggit sa iyo dahil ikay iniibig ng Diyos. Nakukuha niyo po? Kaya nga yung nararanasan nating sakit o kirot sa ating katawan ay pagkakataon mo para maranasan mo na ang Diyos ang dakilang manggagamot. Amen po ba? Kaya nga kung ating unawain, consistent po ang Diyos, for all things work together for good to them that love the Lord and is called according to His purpose. And what is the purpose of our being created? To be a testimony of who God is. Tayo'y maging buhay na patutuo kung sino ang Diyos. At pansinin po natin kung wala tayong hanap buhay ang Diyos, igagawa ka ng hanap buhay kung maniniwala ka lang. Ang nagpalakas sa akin ay yung pangangaral ng isang ebanghelistang Amerikano noong 1982. Hindi mawala sa isipan ko yon at ang sabi niya, do you know what is the extent of the deep meaning of the love of God? The love of God is this. If you need something and it is not available on the earth, God, in order to demonstrate to you His love, will create that something that is not yet on earth, just to prove to you that He loves you. Glory! Kaya nga, pansinin po natin, ikaw ay aalisin ng mga problema sa pag-ibig ng Diyos. Kaya sabi ni Pablo, who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation? Maihihiwalay ka ba ng pagsubok sa pag-ibig ng Diyos? Kaya kahit saan ka dumaraan, sabihin mo, ako'y love na love ng Diyos. Amen po ba? Dumaraan ka sa krisis, ako'y iniibig ng Diyos. Humihina ang iyong memorya, sabihin mo, ako'y iniibig ng Diyos. Makalimutan mo na ang lahat, wag lang ang katotohanan, iniibig ka ng Diyos. Focus on the love of God. At magkakaroon ka ng kalusugan na kakaiba. Amen? Kaya nga unawain nating mabuti. Ikaw ay hindi linikha para parusahan. Tayo nilikha para pagpalain. Pag nagkakamali ang aming anak,
Hindi namin sinasapok yun. Itinuturo namin ang tama. Hello? Kaya naman nagkamali, hindi niya alam ang dapat gawin. Ituro ang tama. Ngayon natin pong unawain. We are teaching our children to be skillful or to acquire skills. Halimbawa po, anak may babae, turuan mo ng pagluluto. At siya po ay pag natuto sa pagluluto, iyong inihahanda siya sa pagpapamilya na hindi sa fast food pupunta silang mag-anak. Hello? Mas mahal po ang kain sa labas. Isang buong manok, pag malaki-laki, ay 200 na ngayon. Pero ang isang drumstick lang ngayon ay 120. Nakangiti ka pang binabayaran yon. At ang kinakain mo ay puro mantika. Hello? Kaya nga unawain mong mabuti. Ikaw ay nilikha ng Diyos sa wangis, hawig at larawan niya. Kaya nga kung sakali na parang akala mo ay nabigo ka, hindi po yun, yung iyo pong akala'y kabiguan, hindi po yun kabiguan. Ang tawag po doon ay lack of knowledge. Nakukuha niyo po. Dahil ang bigo po ay naglalasing na lang dahil bigo siya. Pero ang mga anak ng Diyos ay nag-aaral kung bakit siya nabigo. You know that success is related to questions. Right questions is connected to the right answer to what you are asking. Magtatanong ka lang at malulutas mo ang iyong suliranin. Nakukuha niyo po? Bakit kaya? Paano kaya? Pwede kayang mangyari? Yun ang nakakaligtaan ng marami sapagkat lahat ay dut-dut na lang sa computer. Hindi na nila ginagamit ang utak, bagamat kailangan din ang isipan doon sa paggamit ng computer. Nung araw, aktibo po ang utak ng tao. So gamitin natin ang mga makabagong computers, pero kumilos pa rin tayo at huwag na tayo ay maging tamad. Kaya nga po ating unawaing mabuti. You are baptized into Christ. Ano po ang ibig sabihin ng baptized into Christ? Kaya kung titingnan po natin yung word na baptize ay to be immersed. Baptizo sa salitang Griego. Inilubog. So ngayon, pag sinabing baptized in Christ, ang pinakang element instead of water ay si Kristo mismo. Amen po ba? So we are immersed in Jesus Christ, meaning that we are all covered by Jesus Christ. Puspos tayo ng Panginoong Hesukristo. Ano po ang ibig sabihin na puspos tayo ng Panginoong Hesukristo? Ano ba ang ating tinanggap na biyaya at pagpapala nung si Kristo'y magi nating Panginoon? Alam mo po ba na hindi ka dapat malungkot sa iyong mga kabiguan? Ito mga kabiguan ay pagpapatunay at pagpapakita lamang na tayo'y tao pa rin na nagkakamali. Pumunta ka lang po sa supermarket at pag minsan yung cashier ay nagkakamali ng pagpindot o kaya ay kahit na idaan doon sa kanilang machine, iba ang lumalabas. Sa halip na 6 pesos ay lumalabas ay 59, mali pala yung last number. So, ibang item na yon. So, ibig sabihin ay pwedeng magkamali. Kaya, kung nasa supermarket ka, titingnan mo yung iyong binabayaran dahil meron naman dong nakikita kung ano yung tinadaan dun sa counting machine. Kaya nga, kailangan tayo po ay matalino at may pakialam. Hello?
Kailangang ikaw ay may pangarap sa iyong buhay at sa iyong pamilya at meron kang pangarap sa iyong asawa at sa iyong mga anak at meron kang pangarap para sa iyong mga apo. Hindi ka po tatanda. Laging tandaan mo po, masarap nang mabuhay hanggang 80 at merong lumagpas ng 80. Pero nais ko pong ipaunawa sa iyo, ang buhay na walang hanggan ay hindi mo kayang bilangin sapagkat walang bilangan ang walang hanggang buhay dahil ito'y walang katapusan. Amen po ba? At itong walang hanggang buhay ay nagsimula nung si Kristo ay gawin mong Panginoon ng iyong buhay. So eternal life started the moment that you were born again. So wala ka ng hanggan ng buhay. Ano ang ibig sabihin? Ang pag-ibig po ay walang katapusan. Ang kagalakan po ay walang katapusan. Kaya ang kaligayahan mo ay walang katapusan at ang kaligayahan ay galing sa Diyos. Hindi mo magagawa ang maging maligaya sapagkat hindi ito galing sa mga material na bagay. Ilan ang gamit mo sa bahay na ayaw mo nang gamitin ngayon? Anong dahilan hindi makapagpapaligaya ang mga bagay na material, ang banal na espiritu lamang ang may dala ng kagalakan at kaligayahan. At kapag ika'y nagagalak at maligaya sa iyong buhay, mismong laway mo ay magiging gamot sa iyong buong katawan. Yun pong word na secret, kapag ikaw ay bitter, embittered, at saka ikaw ay laging masama ang loob, yung laway mo, mag-iiba po ang lasa. Hindi, totoo po yun. This is scientifically sound. Alam nyo ba na ang laway, bagamat laway at napapanis at bumabaho, pag walang laway ang tao, hindi po niya gugustuhan yung kanyang kakainin sapagkat mahihirapan siya na ito ay dissolve. Kaya laway mo at laway ko, mahalaga, sabihin mo sa iyong katabi. Di ba kayong mag-asawa pag naghahalikan, laway sa laway kahit bagong gising? Hindi kayo nalalason? Pero kapag ang laway mo ay napapunta sa sanggol, delikado yung sanggol sa iyo. Dahil wala siyang antibody, kaya huwag kang hahalik sa labi ng sanggol. May streptococcus ba ang tawag doon? Pero kung matanda sa matanda, eh wala po, hindi makakalaso ng laway ng iba, kahit panis. Kaya nga, atin pong unawain, maganda po ang buhay. Amen? Kapag hindi ka nagandahan sa buhay mo ngayon, kailan pagaganda ang iyong buhay? Nakukuha niyo? At sino ang may kasalanan kapag hindi siya masaya? Hindi po ang Diyos. Tayo mismo. Nag-uusap ang mga general pagkatapos kong mangaral doon sa bagong batalyon na galing sa Lanao after ng gulo doon. Pagkatapos kong makapangaral at makapanalangin, nag-uusap yung mga general. At sabi niya, alam mo, hindi naman komunismo ang problema ng bansa. Hindi rin nasyonalismo, hindi rin patriotismo, tayo mismo. kaya nga, ating unawain po, kung ang pag-ibig lamang ay mailalatag natin sa buong bansa. Amen. Sapagkat ang pag-ibig po ay sumasaklaw sa lahat ng batas. Ang isa pong umiibig ay hindi mag-iisip ng masama sa kanyang iniibig. Purihin ho ang Panginoon dahil sa kabutihan niya. Kasi ho, magpapasalamat ako dahil sa nangyari sa mister ko itong linggong ito. Noong Biyernes, nagpa-dialysis siya. Ngayon, nung matapos na, ang sabi daw ho ng doktor, dahil kine-check sila bago aalis, ang sabi daw ho ng doktor, dun sa anak ko nagbantay, kung pwede ba ipa-x-ray niyo siya, sabi niya, dahil parang may naririnig ako sa likod, sabing ganun. Di, pagdating ng anak ko, sabi niya, nanay, ipa-x-ray daw natin si tatay dahil parang may diferensya daw, sabing ganun. Di, sige, bukas na lang ako dahil naggaling nga ho kami dito nung Biyernes na yon. Eh ngayon, kinabukasan, pina-x-ray ko siya. Eh sabi ho ng doktor sa Saturday, sabi niya, kasi Saturday namin pina-x-ray. Sabi sa Monday na lang makuha daw ang result. Dumating yung anak ko, sabi niya, ako na nanay ang kukuha, sabi niya gano'n. Di, pinuntahan niya.
Kinuha niya. Kung ano yung recommendation ng doktor, siya rin niya linagay sa resulta. Ngayon sabi ho, meron daw itong pneumonia at saka yung nagkaroon ng tubig ang baga. Nung pagkuha niya, inuwi niya sa bahay, sabi niya sa akin, nanay, may diferensya daw sa tatay. Tinanong naman ko anong resulta dahil nurse nga yung anak ko, nakakaintindi rin. Wala naman ako nararamdaman, sabi nito. Ngayon, sabi niya, at saka ipapa-x-ray pa rin natin ng isang beses dahil meron daw hindi nakita. Sabing ganon. Sabi ko, di ka ako galing ka ako ni tatay mo sa dialysis sa Tuesday, sabi ko sa kanya. Dinala na naman. Yung pala naman, nung inintay na ng anak ko matapos yun. Noong matapos, wala naman pala, normal din. Ngayon, sabi ng anak ko sa akin, nanay, ganun pa man, sabi niya, ipakita pa rin natin sa espesyalista na doktor, sabi niya, kaya sa lungs daw. Kaya dinala namin sa kidney center, doon sa espesyalista sa lungs. Pagdating namin doon, tinanong-tanong ang mister ko kung anong nararamdaman. Di sabi niya, linagnat ka ba? Ganito, ganun. Marami hong tanong. Sabi niya, hindi naman ho, sabi niya. Hindi ka humihingal, sabi hindi. Tinignan niya yung x-ray niya, normal naman. Sabi niya, wala hong tubig, walang sabi niya, pneumonia, sabing ganun. Kaya sabi ko nga, ako talaga, kung maniniwala tayo ako sa doktor, talagang maluloko ako tayo. At isa na ho ako hindi mapalagay noon eh. Kaya pinatunayan namin. Ngayon pala, sa lang niya, pharyngitis daw ang sakit niya. Binigyan na ng antibiotic. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil natakot na ako nung sinabi na may sakit. Baka ako hindi namin matapos ang 3 gabi. Sabi kong ganun. Kaya pinag-pray ko talaga ako. Hindi ako maniwala ako dahil salita lang ng tao yan. Sabi ko, ang Diyos ang makapangyarihan. Kaya salamat sa Panginoon. Panahon na para ibigay ang the best kay Lord. Give your first fruit offering now. Sumali at makilahok sa unang buwan ng taunang pag-aalay at maranasan ang sapat na biyaya ng Diyos. Magkaloob at matitiyak mo na ang buong 2013 ay masagana, pinagpala at maunlad. Magmadali, huwag paantala. Tara na, halika na. Magkaloob sa gawain ng Panginoon. Ang natapos na palatuntunan ay nagpapatuloy dahil sa inyong mga pinansyal na kaloob na ibinibigay sa Greg Durante Ministries. Tapos na naman po ang ating palatuntunan at nais po naming makarinig mula sa inyo. Maaari po kayo sumulat sa PO Box 4135 Manila o mag-text sa mga numero na nakikita nyo sa ating screen o tumawag sa mga telepono na inyo pong nakikita din sa ating mga screen at handa po kaming makarinig mula sa inyo ng patotoo ng pagpapala at biyaya at tagumpay. At kung kayo po ay napagpala sa palatuntunang ito, maaari nyo pong ipadala ang inyong mga kaloob sa iba't ibang sangay ng Bangko de Oro sa buong Pilipinas at maihatid ang mabuting balita sa lahat ng panig ng bansang Pilipinas. At kung kayo po ay wala pang dinadaluhang panlingguhang gawain, inaanyayahan po namin kayo sa 2nd floor, Medicare Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan, alas 9:30 ng umaga at alas 4:30 ng hapon. Lahat po ay welcome sa gawain ito. At tuwing araw ng Biyernes, meron po tayong Night of Revival sa ganap na alas 6 ng gabi. Dito rin po sa Green Hills, San Juan. Magsama-sama tayo sa palatuntunan ito sa ganito rin pong oras at patuloy ninyong maranasan ang biyaya at kasapatan ng ating Panginoon, and it's always a great day to live. Ang susunod na programa ay nagpapatuloy dahil sa ating mga partners and supporters ng Greg Durante Ministry. Kaya napakahalaga po. Hindi ka na alipin. Ngayon, sasabihin naman ng iba, bakit naman walang woman doon sa iyong itinuturo? Bakit man and son at walang daughter?
Ngayon natin pong unawain, yun po ang pagkasulat ng Biblia, kaya wag na kayong magtampo. Mga kababaihan. At mas madalas, marami ay babae na pumupunta sa simbahan sapagkat ang tungkol po sa Diyos ay emosyon ang hinihipo. Hello? At karamihan po ang mga babae ay madaling i-persuade ng Diyos. At ang paglapit sa lalaki ay sa pamamagitan ng pakikiusap ng babae. Kaya mga lalaki na born again. Kami lang mag-asawa ang sabay na born again. Amen. The same day, the same hour, na born again kami sa Billy Graham Crusade, November 26, 1977. Kaya't hindi lubhang nagkaroon ng anumang pagtatalo-talo sapagkat kami ay the same date nung kami ay ma-born again. Kaya nga, unawain natin, we were baptized in Christ. Kaya huwag ka pong magulumihanan dahil ang labanan po'y takutan. Tatakutin ka ng mga salita ng tao. The gateway to our emotion are our eyes, ears, nostrils, and then taste. Yun pong 5 senses. Yun po ang gateway. Pag sinabing gateway, ito po yung tarangkahan o yung pintuan patungo sa iyong emosyon. Di po ba pag nakapanood ka ng balita at mapapansin natin ang ipinakikita ng UNICEF ay yung mga batang malaki ang tiyan at payat at nakaluwa ang mata at halos wala ng panga. So ano ang tinatouch ng UNICEF? Kahabagan sa mga taong pwedeng maging donor ng kanilang outreach para sa mga gutom at kawawang bata ng Africa o ng alinmang panig ng daigdig. So ano ang gateway? Yung ating mata pupunta sa ating emosyon. Tingnan mo ang iyong katabi. May nadarama ka bang kailangan ng iyong katabi? Hello? Kaya kung ikaw po ay sensitibo, tandaan mo po, sensitivity is necessary. Ang tawag po ng sensitivity ay sharp discerning of spirits. Yun pong word na discern ay yung malalim na pagtuklas sa kailangan ng iba. Sapagkat, ang sabi ng mga apostol kay Pablo, dahil si Pablo ay hindi kasama ng original na 12 apostles. Si Pablo ay sa pamamagitan ng pagkatawag na personal ng Panginoon. At ang pakiusap ni Santiago, ni Juan at ni Pedro kay Pablo, huwag mo lamang kaliligtaan ang mga mahihirap. So, kasama po yun sa ordinances. Huwag mong kalilimutan ang mahihirap. Ang ikalawang ordinance, huwag kang kakain ng dugo. Kaya nga kung atin pong uunawain, napakaganda po ng ating pananampalataya at kung ito ay ating matututunan, alam mo, mapapagaling mo ang iyong sarili. Hello? Mapapagaling mo ang iyong sarili. Makipag-usap ka lang sa Diyos. Magtanong ka lang sa Diyos. Huwag kung kani-kaninong tao, sa Diyos ka magtanong. Kaya nga ang sabi ni Bukadnezar sa kanyang mga pantas at matatalinong tagapayo, ang tanong ni Bukadnezar sa kanyang mga tagapayo at absent noon si Daniel, sabihin ninyo ang aking panaginip at payuhan ninyo ako. At sabi ng mga pantas, sabihin mo po ang panaginip at papayuhan ka namin. Lolokohin ninyo ako pag sinabi ko yung napanaginip ko. Kaya sabihin ninyo ang napanaginip ko at payuhan ninyo ako kung ano ang ibig sabihin ng aking panaginip. Ang sabi ng mga pantas, hindi po namin kaya yan, Diyos lang ang may alam yan. Kung gayon, ipatawag si Daniel. Hello? Nakukuha niyo po? Maganda ang buhay ng isang taong sinasamahan ng Diyos.
At kapag ikay sinasamahan ng Diyos, hindi mo alintana kung ano ang uri ng iyong pagkain o kung ano ang halaga ng iyong pagkain, hindi mo yun aalintanahin sapagkat ang mahalaga sa iyo ay ang Diyos. Nakukuha niyo po? Kaya nakapag-ayuno si Moses ng 40 days kasama si Joshua. Nakapag-ayuno ang Panginoon ng 40 days. Why? Dahil nakapagtagumpay siya sa laman. At ang pagtatagumpay sa sarili ay sa pamamagitan ng pag-alab sa Diyos. Kaya ang payo ni Pablo, magpakalakas kayong lahat sa Diyos at sa kapangyarihan ng kanyang kalakasan. Be strong in the Lord and in the power of His might. Because our adversaries are not flesh and blood. At ang sabi ng Panginoon, if you obey and trust me, I will be adversary to your adversaries and enemy to your enemies. Nakukuha niyo po? Kaya nga, unawain mo mabuti, baptized in Christ and Christ to be formed in us. Ang ibig sabihin, yung dependency ni Jesus, bagamat siya Diyos, ipinakita niya kung gaano katindi ang pag-ibig niya sa kanyang Ama. Na hindi siya gumagawa, hindi niya inuunahan ng kanyang Ama, sila ay nagkukwentuhan. Kaya yung communion and fellowshipping with Jesus is essential. Nakukuha niyo po? Ano ang problema mo? Sabihin mo sa may-ari ng langit at lupa at sa iyo. Ang Diyos, napakadunong. There are thousands upon thousands of galaxies. Thousands upon 10,000 of stars. Yung ating problema, malaki ba yun sa Diyos? Bali, wala sa Diyos yung problema natin sapagkat yun ay napakaliit. Pero sa kabila ng kaliitan ng ating problema, hindi ang Diyos magpapabaya, lalapitan tayo kapag tayo nakipag-usap sa Kanya. Kaya nga yung mga katanungan, Panginoon, bakit po nangyari ito, Panginoon? Ano po kaya ang dahilan? Yun pong cause and effect. Laging may dahilan. Kung may usok, may sunog. Kung may chismis, siyasatin mo. Hindi ka magiging chismoso, alamin mo kung totoo. Dahil sisira ng buhay ang chismis. Kaya nga ating unawaing mabuti. Nung araw, para baguhin ang mga prisoners of war, ginugulpi. Itinataling pabaliktad at kung ano-anong torture ang ginagawa, pinauupo sa yelo kahit babae. Para i-extract ang confidential information. Pero ngayon may natuklasan ang mga komunistang Chinese. Noong Korean War, ganito ang kanilang ginawa. Trinato nila yung mga prisoner of war na Amerikano bilang kaibigan. At nung body-body na sila, iba pala ang komunismo, mabait din. Ang tawag nila ron ay psychological warfare. Dahil ang tao, kapag kinaibigan mo, kukwento yan ng mga bagay na gusto nila at hindi nila ibig. Kaya't lumabas ang mga sulat na mismong sundalong Amerikano ang nagpapahayag na mas maganda ang komunismo kaysa demokrasya. Kaya nais ko pong ating maunawaang mabuti, mas maganda po ang pagiging Kristiyano kaysa anumang ismo. Amen po ba? So pansinin po natin, iginagalang natin ang ating mga sundalo at mga kapulisan. Kahit na merong scalawags, pero ang buong katotohanan pa rin, tayo'y may kapayapaan dahil sa kanila. Pero tayo ba'y nag-ukol ng panalangin para sila'y protektahan ng Diyos? Ang ating mga husgado, tayo ba'y nag-ukol ng panalangin para sila ay protektahan ng Diyos? Napakahirap po ng paghatol
Sapagkat kailangan ang paghatol ay talagang maabot yung buong katotohanan, pero walang may alam ng buong katotohanan. Tanging ang Diyos. Kaya mas maganda na ang mapawalang sala ang may kasalanan kaysa maikulong ang walang kasalanan. Dahil sa padalos-dalos na paghatol. Kaya nga kailangan natin ng panalangin upang makita natin ang isang lipunan na napakaganda at ito'y mangyayari lamang kung lahat tayo ay mananalangin para sa isang magandang bansa. So when you are praying, you will not be anti-government. When you are praying, you will not be anti-communism. When you are praying, you will be in favor with the plan of God to change and convert. Nakukuha niyo po? Kaya nga ating unawaing mabuti. Baptized in Jesus, we are to be like Him. Sa Kanya po, wala siyang pinipiling pakisamahan. Nakikisama siya sa mga Saduceo, nakikisama siya sa mga Pariseo, nakikisama siya sa mga prostitute. Nakikisama siya sa mga lasenggo. Nakikisama siya sa mga publikano, pero maraming Kristiyano umiiwas sa makasalanan. Sabi ni Pablo, kung iiwasan mo ang makasalanan, huwag ka nang tumira sa ibabaw ng lupa. Ang sabi nga ni Billy Graham doon sa kanyang isang sermon, ang sabi niya, many are claiming that there are perfect churches. Pero what I understand through years of ministering, this is what I learned. A perfect church, when somebody entered that perfect church, that person who entered that perfect church will make that church, perfect church to be imperfect. Meron po tayong imperfection sapagkat kulang tayo ng karunungan. Kung alam natin ang mangyayari bukas, perfecto ka na. Kaya nga ang sabi ng Biblia, huwag kang padalos-dalos na magsasabi na sa ganong araw ikay pupunta sa lugar na yon. Ito ang sabihin mo kung luluobin ng Diyos. Hallelujah. So yun po ay may paggalang sa Diyos. Kung luluobin ng Diyos na magtagumpay ako dito sa hanap buhay na ito o sa negosyong ito, mangyari. Kaya nga laging unawain natin na ang paggalang sa Diyos ay pangunahin at dapat nating pinaiiral sa ating pang-araw-araw na buhay. Huwag mong kalilimutan, ikay anak ng Diyos. Lalaki at babae ay parehong mahal ng Diyos. Galatians 3:28, para naman maging maligaya ang mga babae. Yung iba, ang akala nila Hudyo lang ang mahal ng Diyos. Pero dito po, ano ang sabi? There is neither Jew nor Greek. There is neither bond nor free. There is neither male nor female. For ye are all one in Christ Jesus. So lalaki o babae, pantay. At isa kay Hesus Kristo. Hudyo o Grego. Alipin o Malaya. Lalaki o babae. Wala nang pagkakaiba sapagkat kay Kristo, isa na lang tayo. Kaya pag sinabing, you are the sons of the living God, kasama na po dito ang babae. Kaya ikaw ay kasama doon sa anak ng Diyos. Tingnan mo ang iyong katabi at sabihin mo, anak ka ng Diyos. At dahil anak ka ng Diyos, ang Diyos ang tutustos sa iyo. Ang Diyos ang tutulong sa iyo. Ang Diyos ang magliligtas sa iyo. Ang Diyos ang makakasama mo 24/7. Ang Diyos ang pipili kung saan ka dadalhin niya sa paghahanap buhay at saang lugar sa kanyang likhang lupa. Ang Diyos. Kaya napakahalaga to aspire to reach to the fullness of Jesus Christ. Sino po ba ang Panginoong Hesukristo? His attitudes. Siya po'y napakababa. Ang kanyang isipan ay napakababa. At ang kanyang pinili ay hindi maging boss. Ang pinili niya ay maging lingkod. At kung papansinin po natin,
pinakamababang uri ng kamatayan ang pagkapako sa krus. Dahil nung pairalin ng Roman government ang kamatayan sa krus, lahat po ng taong kriminal o mababang tao na nagkasala sa Roman government, pinapako lang po sa krus. Yun po ang pinakamababang kamatayang maipapataw sa isang tao. Sa panahon po ng Roman government, ang mga kriminal po, lalo na ang mga Kristiyano, ay inilalagay sa ibabaw ng poste at ibinababad sa langis at sinisindihan para ilawan sa lansangan ng Roma sa panahon ni Nero. At tayo sa ating panahon, napakaganda ng ating buhay. Maliwanag ang ating lansangan, malapad ang ating mga kalsada. Pero hindi natin makita yung kagandahan ng Diyos. At kaya hindi natin makita yung kagandahan ng Diyos at hindi natin mapasalamatan ng Diyos dahil punong-puno tayo ng maliit nating problema. Hello. Kung magsasanay lamang tayong tumingin sa Diyos, makipag-usap sa Diyos, amen, alamin ang kanyang kalooban. Kaya sabi ng Panginoon, my food is to do the will of my Father. Kaya siya masaya nung siya ay mamamatay na. Sapagkat nagampanan niya, he started the will of God rightly and he completed it. Sinimulan niya ang kalooban ng kanyang ama ng tama at nagtapos siya at tinapos niya yung ipinagawa sa kanya ng kanyang ama. Yan nais kong ipaunawa sa bawat isa. Kaya si Pablo, ang sabi niya, I bow my knees and pray that Jesus will be formed in you. Ikaw ay kawangis ni Kristo. Ikaw ay katulad ni Jesucristo. Ika'y mapagpatawad na. Hindi ka na nakikipag-agawa ng mana. Hello? Nakukuha niyo po? Gusto ng mga kapatid mong mana? Sige, sa iyo na yan. Mas malaki ang ibibigay sa iyo ng Diyos. Nakukuha niyo po? O sige, marami ka ng lupain. Pero yung iyong mga tenants, hindi ibibigay ng tama yung ani ng iyong lupain. So sige, bantayan mo. Sabihin na natin may 50 hektarya ka sa Quezon. Sabihin na natin, nakikita ka ng 200,000 na bunga ng niyog sa isang taon. Eh magkano ang gastos mo dito sa Maynila? Sa loob ng isang taon. Para makuha mo yung 200,000 ng 100 hektaryang niyugan, kailangan tutukan mo yung iyong tenants. Hello? Mabubuhay ka na lang ba na nagbabantay ng ani ng iyong niyog? Eh, may mas maganda ka namang gagawin dito sa Maynila. Kaya nais kong ipaunawa sa bawat isa na kapag ikaw ay nagsentro sa Panginoong Jesus at minithi mo na maging katulad niya, ito ang sasabihin ko sa inyo, ang unang mangyayari sa iyo ay magkakaroon ka ng kapayapaan sa puso. Amen po ba? Ang tagumpay ay nagsisimula kapag ikay may kapayapaan sa puso, sapagkat aanhin mo ang 1-2 milyon na ikay gulong-gulo ang isipan. Pero kung ikay payapa ang puso, susunod yung mga milyon mong pagpapala na hindi ka matatakot na ito'y mawawala, sapagkat isang investment lamang ang 1 milyon ay madaling mawala. Pero kapag kasama mo ang Panginoon, hindi ka matatakot na ito ay mawawala, sapagkat kapag kasama mo ang Diyos, lalago at uunlad ang pagpapalang ipinagkatiwala sa iyo ng Diyos. At hindi ka pa magkakasakit. Nakukuha niyo po? Naalaala ko na naman ang isang babae na meron siyang rural bank sa Escolta noon, o hindi bangko, basta negosyo, tungkol sa pera. At wala siyang tiwala sa mga cashier niya.
Kaya siya nakaupo doon, babae po siya at siya ang nagbibilang nung pag magtatapos ang gabi. Halos hindi na siya makatulog ng maaga at halos ang kainan niya habang nagbibilang kain siya ng kain at hindi po pwede yung ganun, hindi po malusog sa katawan yon. Do one thing at a time. Kung pagkain, enjoy the food. Kung pagbibilang ng pera, enjoy your counting your money. Pero wag mong pagsasabayin. Kaya siya namatay ng maaga. Alam niyo kung anong ikinamatay niya? Overweight. Ano po ang ibig sabihin? Tumaba siya ng tumaba dahil wala siyang ginawa kundi magbilang ng pera at kumain ng kumain habang nagbibilang ng pera. And this is a true story. So ngayon, ang katanungan ni Solomon, sino ngayon ang gagamit ng naiwang kayamanan? Eh di yung mga taong hindi naghirap. At kapag hindi pinaghirapan ng pera, isang taon ubos yun. Kaya nais kong tayo po'y maging matalino. Let Christ be formed in us. Amen? Laging tandaan mo po na si Kristo ay higit sa sapat. Jesus is more than enough, more than sufficient for all our need. You have Jesus, you have everything. Amen? And the best blessing is wisdom from above. Dahil kapag ikay may karunungan na galing sa Diyos, ikaw po ay magkakaroon ng kaalaman. If you have wisdom from above, then you will have knowledge of the issues of life. And when you act on what you learn from the wisdom from above, then you will understand. And when you understand, the moment na isinabuhay mo at naunawaan mo, wala nang magiging imposible sa iyo sapagkat laging lalapit ka sa Diyos at hihingi ka ng karunungan. Kaya ang sabi ni Apostol Pablo, I bow my knees, lagi siyang lumuluhod. And pray that God will give you the spirit of wisdom for good health. The spirit of wisdom for good financial success. It always starts in the mind. So ask for wisdom and God will give you abundantly. And life is Jesus. He came so that we might have life and have it more abundantly. And what is life? Life in the presence of God. What is life? The wisdom that is from above flowing through us. And the first recipient of that wisdom is our own family. Glory. Nakukuha niyo po? Our children will have a reference. And that reference is the faithfulness of the father and the mother in their relationship with God. Yung nakikita tayong tatay at nanay na umuusal ng panalangin. And we keep on affirming what will happen to our children. We are prophesying to them that they will be great someday. And greatness start in humility. At tayo makikita sa kababaan loob. Amen po ba? Tingnan mo ang iyong katabi. Yan ang mababa ang loob. Yan ang maaamo. Amen? So, kilalanin natin ang mahalagang katotohanan. We are children of God. And the Father Himself said, I will be a Father that love you so much. Sa Tagalog po, dahil ako ay inyong tinangkilik na Ama, mula ngayon na ako'y tinangkilik ninyo, ako ay magiging magiliwin ninyong Ama. Kayo ay aking aarugain, kayo ay aking aalagaan, kayo ay aking poprotektahan, at kayo'y aking ipakikipaglaban. Kaya start your life, starting tonight, to aspire to reach to the fullness of the stature of Jesus Christ. And that fullness of the stature of Christ is to be in fellowship with the Father. So our fellowship now is to the Son and to the Father. Amen? So what is fellowship? Koinonia. Nakikipagkwentuhan ka po kay Jesus at sa Ama. Kaya bukas, yung second way, makikita ninyo kung paano na ikaw ay mag-aani ng pambihirang ani sapagkat tiyak lagi na ang binhing na itanim ay tutubo at mag-aani.
So bow down your head. Hallelujah. Salamat po sa first night ng 3 waves of Nights of Revival. Panginoon, ang 3 waves po, mahina ang ikatlong alon. Pero dito po sa revival, ang pinakamalakas ay ang ikatlong alon. Kaya malwalhati ang banal at dakila mong pangalan sa bawat buhay. At maranasan nila ang kapayapaan sa iyong harapan at kapanatagan ng kanilang puso't isipan at makita nilang lagi ang iyong mga magagandang ginagawa sa bawat isa. Sa iyo ang kalwalhatian, papurit, parangal, in Jesus' name, and everyone shout, Amen. Hallelujah. Glory. Ang Diyos po ay napakabuti. Panahon na para ibigay ang the best kay Lord. Give your first fruit offering now. Sumali at makilahok sa unang buwan ng taunang pag-aalay at maranasan ang sapat na biyaya ng Diyos. Magkaloob at matitiyak mo na ang buong 2013 ay masagana, pinagpala at maunlad. Magmadali, huwag paantala. Tara na, halika na. Magkaloob sa gawain ng Panginoon. Ang natapos na palatuntunan ay nagpapatuloy dahil sa inyong mga pinansyal na kaloob na ibinibigay sa Greg Durante Ministries. Tapos na naman po ang ating palatuntunan at nais po naming makarinig mula sa inyo. Maaari po kayo sumulat sa PO Box 4135 Manila o mag-text sa mga numero na nakikita nyo sa ating screen o tumawag sa mga telepono na inyo pong nakikita din sa ating mga screen at handa po kaming makarinig mula sa inyo ng patotoo ng pagpapala at biyaya at tagumpay. At kung kayo po ay napagpala sa palatuntunan ito, maaari nyo pong ipadala ang inyong mga kaloob sa iba't ibang sangay ng Bangko de Oro sa buong Pilipinas at maihatid ang mabuting balita sa lahat ng panig ng bansang Pilipinas. At kung kayo po ay wala pang dinadaluhang panlingguhang gawain, inaanyayahan po namin kayo sa 2nd floor, Medicor Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan, alas 9:30 ng umaga at alas 4:30 ng hapon. Lahat po ay welcome sa gawain ito. At tuwing araw ng Biyernes, meron po tayong Night of Revival sa ganap na alas 6 ng gabi. Dito rin po sa Green Hills, San Juan. Magsama-sama tayo sa palatuntunan ito sa ganito rin pong oras at patuloy ninyong maranasan ang biyaya at kasapatan ng ating Panginoon, and it's always a great day to live.